Amen. Kumusta po? Will you please greet your neighbor? Kumusta ka? Lalo kayatang pumapayat. Gumaganda, pumupogi. Amen. Okay. So today, let's dive into the Word of God. I'm going to share to you the continuation. Ito yung ating serye at pinamagatan po natin na Jesus Moments. Amen? This is the moment where the Lord Jesus ay nagparanas ng kanyang kapangyarihan. At itong mga moments na to, these are just limited. Limited access lang po. Nung nandito ang ating Panginoong Jesus, He spent 3.5 years. Ilan po? 3.5 years in His earthly ministry. Kaya nga, pag-aaralan natin ang mga kwentong ito. First is the story of Mary and Joseph. Amen? Today, let us study yung part 2 ng ating serye. Pwede po ba tayong tumayo and let's read these verses from John chapter 12 verse 1 to 8. Basahin po natin ang ating text from John chapter 1 verse 28. Unang babasa po ang mga naggagandahang, of course, kababaihan. Okay? And then followed by verse 2, ang mga kalalakihan naman, ang mga pogit makikisig. Okay, verse 1, ladies. Verse 2, there they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Verse 3, ladies. Verse 4, gentlemen, please. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, verse 5, verse 6, this he said, not that he cared for the poor, humihina, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put in it. Verse 7 lahat tayo. But Jesus said, let her alone. She has kept this for the day of my burial. 8, for the poor you have with you always, but me you do not have always. Let's bow down our heads. Let's pray. Father, thank you so much. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Lord Jesus. Lord, here in this place, mag-usap po kayo. Gamitin mo po ako bilang inyong minsahero, Panginoon, and assign angels, Lord God, in this building, cover this place with your holy and precious blood. And thank you so much. We declare the victory of this service in Jesus' mighty name. Amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. So what I'm going to share is entitled The God Catcher. Yan po ang ating part 2, The God Catcher. Amen. Last week, ang title natin ay Don't Miss the Moment. Amen. Today naman, for the second leg of our series called Jesus Moments, is The God Catcher. The God Catcher. Have you heard of that word? The God Catcher. Wow. Okay, sino dito na naranasan mo ng manghuli ng isda? Okay, nag-fishing na ba kayo? Nag-fishing? Na-experience nyo na? Ay, kawawa naman kayo. Ayun pa. Kumain lang ng isda, pastor, pero nag-fishing hindi pa. Okay? Pero di ba, kahit hindi madaling mag-fishing, hindi, alam nyo, mula pa noon hanggang ngayon, nag-try ako, pero hanggang ngayon wala pang huli. May rad ako, pero makinis na makinis pa rin yung rad ko. Nandun lang ho nakatago. But
last year, nung pupunta ho kami pinalad po kami makapunta sa New Brunswick, yung aking anak na si Tim, 5 years old during that time, nakahuli ng isda, makarel pa. Amen? So, laking tunga niya. Di ba? Ang saya kapag ikaw ay nakakaranas ng mga ganong experience na dating hindi mo nagagawa at nagagawa mo na siya. So, today, I would like you to understand and let us learn from the scripture how to catch God Himself. Wow. Amen? How to catch the Lord Himself. Kasi, di ba, maraming tao sinasabi nila, Pastor, hindi na ako kilala siguro ng Diyos. I'm just a face in the crowd. Ako ay wala na siguro, nakalimutan na ako ng Diyos. Sa totoo lang, yung aking mga panalangin, inayaan ko na, bahala na. No? Kung sasagutin niya, praise God. Kung hindi, okay lang. Kasi alam ko, hindi ako significant. Tandaan mo to, you are significant in the kingdom of God. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, mahalaga yan sa Diyos. Kahit pango yan, kahit yan kayong mangging kaligatan, mahalaga sa Panginoon niya. Mahalaga tayo sa Diyos. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. No? Hindi lang yung name natin, kundi pati yung nandiyan sa ating kalooban. Alam ng Diyos lahat ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Bakit? Kasi He loved us and He really cared for us. Right? So, tingnan niyo itong verse na to from James. Pakita mo nga kapatid, yung James chapter 4 verse 1. Ito sabi niya, draw near to God and He will draw near to you. So in order for God to draw near to you, kasi ang God catcher is inviting God and His presence in your life. Okay? Once na magnet mo yung presence ng Diyos sa iyong buhay, I'm telling you, your life will never be the same again. Magbabago talaga ang buhay mo. Amen? Amen? Yung mga bagay na mahirap, dadali. Yung mga bagay na imposible, magiging posible. Yung mga bagay na parang mahirap, kapatid, na mangyari sa buhay mo, sa Diyos, walang mahirap sa Kanya. No, kung may iniisip kang parang napakabigat na problema, dahil ikaw ay God catcher, you know in your heart that God is your solution and God will touch your situation, God will change your life and your situation, and you will see victory. You will see success sa iyong buhay. Amen? No? Sino dito gusto makita na ang buhay niya nagbabago talaga? Taas nga ang kamay ng parang ayaw nyo yata. Okay. Hindi kasi kailangan natin ng pagbabago. Tama? Sa ating finances, nais natin na makaahon na tayo talaga. Diba? Kaya nga kayo nagpunta rito sa Canada because we're praying na at least tayo po ay magbago ang ating financial life. Parang isa lang Pastor, nandito lang ako, nagliliwaliw lang. Ganun ba? No, right? We are preparing for our future and for the future of our kids. Amen? Para maging maganda yung financial life natin. Right? Wala naman dito na nagnais na ang kanyang buhay, physical life niya, ay hindi maging maganda. Gusto natin, tayo ay healthy. Sino dito gusto healthy? Diba? Gusto natin healthy tayong lahat. Pinagpipray natin, healthy tayo, at yung ating mga kids, ayaw nating tayo nagkakasakit. Amen. Once na ikaw, kapatid, naranasan mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, no, God will heal you, God will make you strong, God will allow you to enjoy the fruit of your labor. Napakasarap na ikaw, nagtatrabaho ka, na-enjoy mo yung pinagtatrabaho mo. Hindi yung kayod ka lang ng kayod. No, hanggang sa ikaw ay makuba na. Amen. At hindi mo ma-enjoy yung blessing na ibinibigay ng Panginoon sa iyong buhay. Nais niya ng isang buhay na kasaya-saya, puno, ganap, at ito ay full of God's blessings. However, para tayo makaranas ng ganon, na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, let us first draw near to God. Amen. Sabi mo sa katabi, draw near to God.
Sa Tagalog, dapat mapalapit tayo sa Diyos. Yan dapat ang goal natin. To catch God, to draw near to God, to be closer to God. Sa Tagalog, magpasipsip ka sa Diyos. Amen? Diba? Usong-uso sa atin ng mga estudyante tayo, sip-sip saan? Sa teacher. Para mataas ang grades, right? Right? Aba, kapatid, kung magpapasipsip ka na lang din, huwag lang sa teacher mo, huwag lang sa boss mo, sa Diyos na. Kahit hindi ka sipsip sa boss mo, kapatid, ipopromote ka ni God. Hindi mo alam yan. Amen. Amen. Bakit? Minsan, tinutopak ang boss mo, di ba? Baka tanggalin ka, di mo alam. No, magbago yung merkado. Amen. Matanggal ka, pero may nakahanda na trabaho para sa iyo. Bakit? Kasi sip-sip ka sa Diyos. Parang pastor na. Totoo yan. Amen. Pastor, I'm not worthy to be sip-sip to God. Amen. Kasi, pastor, makasalanan ako. Kaya nga. No, si Jesus Christ na parito 2,000 years ago para i-redeem ka. Para baguhin ka, alisin yung kasalanan mo. Nung tayo ay, nung si Jesus Christ napako sa cross, kinuha niya ang lahat ng sins natin sa kanyang balikat at sinabi niya, it is finished. Ngayon, kapag nagigilty ka pa, kapag nagkakasala ka, kay condemn pa, na parang daladala mo yung bigat ng kasalanan mo sa iyong balikat at tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, nandyan pa rin yan sa iyo, aba, kapatid, hindi na dapat dadalhin yan. Amen. Ibinibigay na yan sa Diyos dahil ang Diyos mapagpatawad. Amen. Kaya tignan mo yung katabi. Makikita mo kaagad sa mukha ng katabi mo kung condemn. Yung bang feeling niya parang ang dami pa rin niyang kasalanan. Lord, pastor, I am not worthy kasi. Kaya ayoko na. Pinilit nga lang ako pumunta sa church. Parang ayoko talaga. Kasi parang napapaso yung puwet ko sa pag umupo ako dyan. Huwag kayong mag-alala. Wala akong ano dyan. Apoy. Sa upuan ninyo. Tama? Pinagpag po namin yan dahil galing sa marketplace. Okay. Medyo pinagpag nilinis. Amen. No, para maupuan ninyo. Tandaan po ninyo lahat tayo rito, pare-pareho, kahit si pastor, tayo ay mga makasalanang hindi worthy sa Diyos, pero pinatawad ng Diyos. Amen? Amen? Parapak na tayo sa Diyos. Amen? So dahil pinatawad ka na ng Diyos, lumapit ka na ng todo. Sabi mo sa katabi, tumudo ka na sa Diyos. Lapit na tayo sa Panginoon. Kasi tayo, namulat tayo sa relihiyon na kapag tayo ay hindi karapat-dapat, dahil tayo makasalanan, dapat hindi tayo lumalapit sa Diyos. Dapat may distansya tayo sa Diyos. Hindi ho totoo yan. Deception ng kaaway yan. No? The more na ikaw'y nagkakamali, the more na ikaw ay parang feeling mo nagkakasala ka at ikaw ay hindi karapat-dapat, the more na lumapit ka sa Diyos. Bakit? Patatawarin ka niya, lilinisin ka niya, at babaguhin ka niya. Ang goal ni God sa iyo ay baguhin niya ang buhay mo, pagpalain ka niya, ngunit ang goal mo sa buhay, lumapit ka ng lumapit sa Diyos. Sabi mo sa katabi, lapit lang, kapatid, lapit lang. Amen? So, kasi hinahanap niya talaga yung mga taong lumalapit sa Kanya. Kapag lumapit ka na sa Diyos, siya ay lalapit na rin sa iyo. No? Ulitin nga natin itong verse na ito, basahin natin para ma-gets talaga natin. Lord, bigyan mo kami ng pang-unawa. Okay, let's read this. Draw near to God, and He will draw near to you. Sabi mo sa tatlong tao, draw near to God, He will draw near to you. Oh, ewan ko lang kung hindi nyo pa mag-gets yan. Oh, sa Tagalog, lumapit ka sa Diyos para lalo siyang lumapit sa iyo. Amen? Para lalo kanyang pagpalain. Diba? Tama? Sip-sip lang sa Diyos. Amen? Ang tawag dyan, God catcher. Are you still here? Are you still here? Do you understand? Okay. Tingnan nyo, sabi pa ng isang verse before we proceed sa text natin. Ito sabi po ng Psalms 14 verse 2. The Lord, let's read, the Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Amen. Ang Diyos mo sa langit ay dumudungaw, sabi ng Bible. At naghahanap siya ng mga tao na yung mga taong yun naghahanap din sa Kanya.
Sabi mo sa katabi, hinahanap ka ng Diyos. Kung hahanapin mo siya. Parang ganun lang din, ano? Tama, sa James 4:1, draw near to God, He will draw near to you. So, yan pala yung formula. No? Para, kasi tayo, Pastor, kailan kaya yung PR application ko? Tagal na. Wala pang ITA. Ano yung ITA? ITA. Pastor, hanggang ngayon, pinagpipray ko pa rin yung kami mag-asawa, tagal na kaming nagsasama, wala pa rin kaming baby. Pastor, pinagpipray ko yun, sana sagutin na ng Diyos. Pastor, ang prayer ko, ma-promote na ako. Tama? So, ang solution pala, hindi lang yung umaasa ka lang, kundi dapat may ginagawa ka. Dapat hinahanap mo ng gusto ang Panginoon. Di ba? Dapat napapalapit ka lalo sa Diyos. Kinakatch mo siya. No? Dapat chini-chase mo siya. Okay? Kasi nga, ang mundo ngayon, ang tao, iba na ang chini-chase. Iba ang hinahanap. Ano? Kwarta. Pira. Amen. Ang hinahanap, magandang buhay. Totoo naman yun. Hinahanap natin yan. Gusto natin yan. Ang hinahanap ay maayos na pamumuhay. Di ba? Pero kapag hinanap mo ang Diyos, si Lord nang bahala doon. Siya na magbibigay sa ng kwarta at pira. Amen? Di ba? Minsan may tatawag sa Pilipinas, anak, mayroong ka vampira. Mga vampira yun eh. Mayroong ka vampira. Di ba? Ang sarap siguro kapag ikaw ay blessed na blessed financially. Tapos pag tinanong ka, anak, huwag kayo maglala, patarating na yung 100. 100 lang, anak. 100K. Wow, sana all. Amen? Di ba? Bakit? Kasi financially blessed ka. Kaya kung ako sa iyo, huwag mo nga hanapin ang pera. Hayaan mo, ang pera ang maghanap sa iyo. Bakit? Ang tungkulin mo, hanapin ang Diyos. Palakpak tayo sa Panginoon. Come on. Now, ito na. Merong napaka-espesyal sa magkakapatid na ito eh. Okay? So, dito sa istoryang ito, tingnan natin kung papaano lalong mapalapit sa Diyos. Pag-aralan natin kung papaano hanapin lalo ang Panginoon. At bibigyan ko kayo ng 4 na karakter. At tingnan natin kung sino ka dyan. Amen? Amen? Pinag-aralan natin si Martha at saka si Mary. Dagdagan pa natin sila, okay? So these four people, pag bumisita si Jesus sa tahanan ng isang tao, sa buhay ng isang tao, may 4 na response. Okay? May 4 na uri ng klase ng tao. At dito ay una, pag-aralan natin si Lazarus. Okay, Lazarus. Pakisabi nga Lazarus. Okay? Yan, people who are about to experience revival. Bakit? Kasi si Lazarus, kung titingnan po natin yung kwento, ilagay mo nga ulit sa verse 1. Verse 1, tingnan niyo. Sabi niya, then 6 days before the Passover, bigyan ko lang kayo ng konting background, itong supper na to, itong dinner na to, anong kaiba ng dinner at supper? Yung dinner masarap, no? Madami. Yung supper, konti lang, kaya nagsasupper ka, di ba? Okay. Si pastor talaga. Gusto nyo ng jokes, ha? Okay. So, this supper is 6 days before Passover. And we know that Passover is the offering that these Israelites, feast po yun na nag-o-offer po sila ng lamb. At ito rin yung fulfillment ng kamatayan ni Jesus. So, si Jesus, kung may nagtanong sa iyo, anong feast ng Israel, si Jesus ay namatay, Passover. Next week, Easter na po, no? Friday, tama ba ako? Sunday, Easter Sunday, right? This coming Friday, in-announce, right? Na meron tayong revival night, okay? This Sunday, ito po yung muling pagkabuhay ni Jesus. But this Friday, sineselebrate
ang kamatayan ni Jesus. And in Israel, it is called Passover. Okay? So ito po ang ating pag-aralan is one of the two dinners of Jesus, one of the two suppers of Jesus. Number one ay yung ito, 6 days before Passover, at susunod yung 2 days before Passover. Okay? At tatlo pala yan. At last ay yung Last Supper. No? The day before, the night before Passover. Okay? Nagets nyo? So ito yung, few na lang talaga yung oras ni Jesus, yung araw niya na natitira sa mundo. At sa verse 1, tingnan mo yung verse 1 kapatid. Go back to verse 1. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany. Okay, alam natin ang Bethany, it's the house of Mary and Martha. At naririto yung kanyang kapatid, si Lazarus. So last week, kung kayo nakaten, wala si Lazarus. Ngayon, nandito na siya. Bakit? Kasi binuhay siya ni Jesus. No? God raised him from the dead, whom he had raised from the dead. So where Lazarus was been dead, whom he had raised from the dead. So may mga tao na katulad ni Lazarus. Si Lazarus, ang meaning ng name niya is God had or has helped. Yan talaga, no? Eleazar. Isang panguri ng magkaparoon ng kahulugan, Eleazar at Lazarus. Kaya kapag kayo nagpangalan sa inyong mga anak, alamin niyo yung meaning. Hindi lang yung pinagsasama ninyo yung pangalan ninyong mag-asawa. O kayong pangalan ng lolo't lola, no? O magulang. Amen. So yung isa, si Charito at saka si Roger, pinagsama, Charger. Si Celio at saka si Poncia, cellphone. Di ba? Amen. Huwag ganon. Dapat, at saka yung iba. Amen. Hindi alam yung meaning ng pangalan. Yung palang kahulugan ng pangalan, bigyan ko kayo ng isang pangalan ha. Sorry pag may ganitong pangalan. Pastor, pwede ko bang palitan? No? Damian. O kala nyo, gandang pangalan, demon yun. Galing yun sa salitang demon. Mas maganda na lang, pangalanan nyo, Lucy. Lucifer. Di alam nyo, meaning talaga ng Lucifer ay gwapo. Magandang lalaki. Amen? Kompleto, Ricardo, lahat ng talent nasa kanya. Yun ang ibig sabihin na son of the morning star. Kaya lang, ayaw natin pangalanan. Di ba? Kasi demonyo yun, right? Yun yung name ni Satan. Amen? Pero yung Damian, demon. No, hindi natin alam. Yung maganda yung anak ni brother, sister, yung si Sophia. Right? No? Sophia, si Samuel. Wow, kaganda ng mga alam. God heard naman yan. Ito naman, si Lazarus. God help. Okay? Kaya kapag kayo nagpaplano pang mag-anak, kami, wala na. Okay na. Lima na eh. Okay? Lahat ho, mga disciple yan. Amen? Ang pangalan nila, disciple. Kaya lang si Caris. Caris, at least, maganda yung meaning, grace. Okay? Pero yung Andrea, pinagsamang si Andres at saka si Rhea. Yung tatay ni Pastora Rhea. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Now, si Lazarus po ay siya po yung mga tao na gusto parating tulungan siya. Di ba? No? Lazarus. Sila yung mga dating mga spiritual na patay. Amen? Kasi dito, physically, namatay siya. No? Ang istorya, kung gusto niyo basahin, pag-aralan natin sa ibang linggo, si Lazarus po ay binuhay ni Jesus Christ. 4 days na po siya, nangangamoy na. Ganun katindi ang Panginoon. Amen? Bakit gumawa ng himala si Jesus Christ? Kasi si Mary at saka si Martha, mga God catcher eh. No? In-invite nila si Jesus sa bahay nila. Tandaan mo to, kapag in-invite mo si Jesus sa bahay mo, may mangyayaring himala sa buhay mo. I will repeat, kapag in-invite mo si Jesus sa bahay mo, may mangyayaring himala sa buhay mo. No? Dalawang kahulugan ng bahay. Una, buhay, yung puso. Yun ang bahay mo, puso mo. Kasi sa puso mo, may trono. No? At yung trono mo, may nakaupo. At sino nakaupo? Ikaw.
Ikaw ang boss ng buhay mo. Amen? And now, the end is near, and so I face, I did it my way. Amen? Kaya pagkatapos ng kanta, boom. Totoo ba yun? Binabaril ba yung umawit ng karaoke? Okay, anyway, joke lang yon. Now, ang tao, kapag si Jesus Christ ay winelcome, si Jesus na mauupo sa puso ng kanyang, sa trono ng kanyang puso. Yan yung buhay. Pag in-invite mo si Jesus Christ, may mangyayaring himala sa iyong puso. Kapag in-invite mo rin, pangalawang meaning ng bahay is yung physical na bahay nyo. Okay? Kapag kayo ay nagbukas ng pinto sa mga lingkod ng Diyos, halimbawa, no, mayroon tayong dalawang cell group dito. Una, yung bahay doon sa Webster Street. No? Iba-iba kasing lugar sila, no? Tapos sa Bradel, no? Nagsasalitan ho sila. Yung Bradel na apartment at saka yung Webster, anong pangalan po ng apartment ninyo? Cedar Apartment, amen? May mga cell group doon sa loob ng bahay. May mga Bible study. No? At yung mga bahay nila, wini-welcome talaga nila. Come on, kayo, dito tayo mag-Bible study. Sagot ko ang food. May tuyo dito at sinangag. Wow, sarap. Amen. Kahit konti lang, kahit ano yan. No? Lahat ho ay, kasi ang isang cell group na walang pagkain, malaking kasalanan yan. Yung hindi, minsan, nag-ano naman sila, nagbo-bolt in sila. Ano sila? Potluck. Okay, may dala-dala silang mga foods. Para lahat masaya. Amen? Tapos, sa amin, dito sa South, mayroong North, may South. Kaya nagpipray tayo ng West at saka East. Okay? Nang sana magkaroon tayo at sa downtown. Wow, ganda, paikot na tayo. Amen? Bakit? Kasi sa bawat tahanan, dito sa amin, minsan, kila Blight, sa bahay nila, minsan sa amin. No? Dito sa 331 Crawford. So, listen, kapag winelcome mo, ang salita ng Diyos, may nagba-Bible study sa bahay mo, I'm telling you, si Jesus Christ, no, hindi man natin siya nakikita, yung presence niya ay pumapasok sa buhay natin. Amen? At may nangyayaring himala. May mga mabubuhay. Sabi mo sing katabi, may mabubuhay sa buhay mo. No, kaya nga, ang place kung saan si Jesus Christ ay wini-welcome, tinan nyo, no? Jesus is welcome in the house of Martha, and after a few chapters sa Bible, ay binuhay itong si Lazarus. Si Lazarus, sabi ko sa inyo kanina, wala siya. Bakit? Para natin malaman, para natin masiguro. Say for me, I believe in my heart that as I read the Bible, study it, alam ko na sa puso ko, naunawaan ko, it's my own opinion, pero bahala kayo kasi hindi nabanggit sa Bible kung nandun siya eh. Kaya for me, he is an unbelieving person. Okay? Hindi, malamang, maaari niyang kaibigan si Jesus, kakilala niya si Jesus, pero hindi pa talaga siya naniniwala kay Jesus. Amen. Sila yung mga tao na physically namatay, bakit kasi spiritually namatay? Tandaan mo to. Makinig kayo maigi. Ang tao ay minsan lang mabubuhay. Sabi mo si Katoy, minsan ka lang mabubuhay. Pero 2 beses kang mamamatay. Ha? Ano ibig sabihin nun? Minsan lang mabubuhay, 2 beses mamamatay. Kaya pwede bang 2 beses na lang mabuhay at minsan na lang mamatay? Kasi una, no, kaya ko sinabing 1 beses na mabubuhay, no, 1 beses na ipapanganak, 1 beses na mabubuhay, 2 beses mamamatay. Bakit? Nung pinanganak ka physical, mamamatay ka physically. Okay? And then, kapag ikaw tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, ikaw ay pupunta sa langit, no? Hindi ka na mamamatay spiritually.
Kapag Christian ka, ulitin ko, kapag Christian ka, minsan ka lang mamamatay at minsan ka lang mabubuhay, minsan ka mamamatay. Pero ang isang hindi mananampalataya, minsan siyang mamamatay, o isang beses siya mabubuhay at 2 beses siyang mamamatay. Bakit? Kasi pag wala si Kristo sa buhay mo, diretso ka sa impyerno. Impyerno. Amen? Yun yung pangalawang kamatayan. Amen. Now, ito nga, sabi ko nga, si Lazarus, I believe, na siya ho ay spiritually dead person. Kaya naman, dahil siya ay spiritually dead person, namatay eventually siya physically. Lahat naman tayo mamatay physically. Meron ba ditong iedad hanggang 200? Gusto mo bang 200 ka, ugod-ugod ka na? Nakasayad ka na sa lupa, hindi ka na talaga makatayo. No? Ayaw mo naman yun, di ba? Gusto mo at least kahit papano, makasama pa yung mga kaklasmate mo, di ba? Yung bang pare-pareho nandiyan pa yung mga kaklasmate mo, hindi yung iniwan ka na ng lahat. Pati yung anak mo nauna na sa iyo, amen. Buhay ka pa rin. Right? Parang yung nakilala namin sa Itobico ba 'yon? Itobico. Kinuhanan namin ng mga gamit nung lumipat kami ng bahay. Yung nanay kasi, siya yung binenta nila yung bahay. To cut the story short, binili namin yung mga gamit nila para may gamit kami sa bagong lilipatang bahay. So, kaya nila binenta yung bahay at binibenta yung mga gamit kasi namatay yung anak. Pero yung nanay buhay pa, 90 years old. At nilipat na lang sa home for the aged. Amen. Tama? Tayo, hindi tayo ganyan no? Tayo, inaalagaan natin ang ating mga magulang. Mag-iwan naman kayo. Diba? Dito sa Canada, hindi nalagay na lang sa home for the aged. No, pero, itong dalawang to, mag-ina, inaalagaan niya yung nanay niya. Kaya lang nauna siya sa nanay niya. Diba? Pero hindi natin gustong tumanda tayo ng napakatagal. Diba? Ang buhay natin sa mundo ay temporaryo lamang. Kaya si Lazarus, nagkasakit po siya at siya'y namatay. Pero after 4 days, binuhay siya ni Jesus Christ. Bakit? Kasi si Martha at si Mary, nagpunta doon sa bahay si Jesus Christ. Kaya welcome mo si Jesus sa iyong buhay, kapatid, sa iyong bahay. No, may mga Lazarus na mabubuhay. No, either ito yung mga kapatid mo, yung mga lasenggo, mga drug addict, mga walang kwentang, mga pamumuhay nila, isang araw, makakilala rin sila sa Diyos. Tama? At may mga patay na pangarap. Meron ba tayo ditong mga patay na pangarap? Bubuhayin ni Lord. Mga pastor, pangarap ko mag-abroad. Praise God. Nandito na ako sa Canada. Amen? Sabi mo sa katabi, may pangarap na mabubuhay. Tingnan mo naman yung katabi mo, mahirap yung nagsasalita mag-isa. Sabi mo, may pangarap na mabubuhay. May ire-resurrect sa buhay mo. Amen? Amen. Hallelujah. Yung sabi, Pastor, patay na ho yung aking sinapupunan. No, kasi patay na talaga. Dahil sinabi ng doktor, hindi ka talaga magkakaanak, sabi. Abay, nakadalawang anak na ngayon. Wow! Bakit? Kasi inimbitahan si Jesus. Amen. Yung mag-asawa, patay na ang relasyon. Same family same family. Nagpapa-advise yung babae. Kasi nga, may third party. Bakit? Hindi niya mabigyan ng anak. Alam niyo, dalawa ang nabuhay. Yung relasyon nila mag-asawa at yung baby, binigyan sila ng dalawa. Bakit? Kasi pareho silang kumilala. Tinanggap, welcome si Jesus sa kanyang buhay. Lazarus. Amen. Sino ang gustong maging Lazarus dito? Nabubuhayin siya ni Lord. Amen? Amen? Praise God. Bakit? Lazarus means God help. God help. Kapag God catcher ka, si Mary at si Martha, sila ang rason kung bakit may Lazarus na nabuhay.
Sino si Martha? Punta tayo sa pangalawa. Si Martha naman, tingnan natin yung storya ni Martha. Okay? Martha these are the people who are already serving the Lord. Di ba nalaman natin yung storya last week that Martha served the Lord but she was distracted. Bakit? Kasi yung kapatid niya, nainis siya dahil hindi siya tinutulungan. Okay? So, nagkaroon ho siya ng tinatawag na distraction sa isipan niya. Tingnan natin yung verse. Yung last week. Okay? Ito yung ano ba yun? Okay? I think Luke chapter 8. Nandiyan ba? Luke chapter 8 verse 28. Luke chapter 8 verse 38. Verse 38. Okay. Yan. 38. Okay. Luke 8:38. Yan. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. So si Martha ay isang tao, yung binanggit ko sa inyo kanina, na nagwe-welcome kay Jesus Christ sa kanyang tahanan. At siya ay hospitable. Wow, sarap nung maging, di ba tayo, kilala tayo sa mga, kilala tayo na magaling tumanggap ng bisita. Tama? Hindi pwedeng kapag ikaw ay pumunta sa bahay ng isang Pinoy, abay, hindi pwedeng hindi kanya paghahandaan. Kaya timingan mo, dapat lunch. Dinner at dinner. Amen? Huwag kang pupunta ng merienda. No? Baka walang maihain sa'yo. Amen? Okay? Dapat mga lunch. Yung tipong nagluluto pa. Uy, Mare, nandito ka ba? Tama-tama, nagluluto ako. Sabi niya, sa totoo lang, yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Alam kong masarap ang iyong niluluto. Dahil pinost mo sa TikTok. Okay? Yun ang problema kapag post ka ng post sa TikTok, right? Kaya huwag kang nagpo-post ng mga magandang bahay. Nako, pag pinost mo yun, utangan ka sa Pilipinas. May message ka na. Tapos yung isa naman sa kotse. Oh, na Porsche. No? Porsche pang piniling pagpapicturean. Tuloy. Mare, meron ka naman dyan. Tapos kapag, Mare, sa totoo lang, wala ako ngayon. Ano yung kotse yung pinost mo? Hindi, ano lang yun eh. Pagod na pagod ako, kaya napasandal ako. Di ba? Ang i-picture mo, yung naghuhugas ka ng inodoro. Yan. Yung nandun ka sa factory, nagwe-welding ka. Yan, ang mga picture mo. Hindi yung magagandang picture na nasa snow, gi-enjoy ka pa. Tapos may fall pang ganyan. Tapos may, no? Ay, tuloy. Amen? Uutangan ka ngayon. Kapag wala kang maibigay, ikaw pa masama. Diba? Para namang nagpahiram sila ng pera nung bago ka pumunta sa Canada. Tapos kung dumating ka naman sa Pilipinas, naghahangad ng pasalubong. Ikaw naman, uto-uto. Hindi, joke lang. Tayo yun, tayo lahat tayo. Bakit? Kasi medyo maganda naman ang buhay natin. But not to the extent na lahat naman ay ibibigay mo na. Kaya ka nga nagtatrabaho para mayroong kang para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at makaipon ka. Siguro pag mayaman na mayaman ka na. Tama? Saka ka magbibigay sa kapitbahay mo. At sa mga kabatch mo. Tama? So si Martha, kapatid, siya yung tao na naglilingkod sa Diyos. Kaya lang, ang problema, distracted siya, na-burnout siya. Bakit? Tandaan mo to ha, kapag trabaho ka ng trabaho, no? Nung nandun si Jesus, ang purpose ni Jesus, para mag-preach, mag-share ng Word of God sa mga nandoon sa bahay. Yun ang purpose niya, para i-bless sila ng mensahe, para turuan sila at i-feed sila, i-minister sila. No? Yun ang purpose niya, hindi para kumain lang. Although nandyan, kailangan din nila ng pagkain, pero hindi yun ang priority. Right? Tama? Kaya kapag punta kayo ng Bible study, hindi pagkain ang priority. Sa katunayan, nag-uuwi pa sila. Priority talaga. So, nandito lang ako kasi mamaya may iuwi ako. Kaya huwag yun ang priority mo. Ang priority mo, makinig ka ng Word of God. Tama? Yun namang naghahanda, parang hindi mapakali.
Oh, nandiyan na yung mga bisita. Nandiyan na, naku, ano, kailangan masarap. Kailangan masarap. Tapos, hanggang sa ano, kaya si Pastora, sinasabihan ko, huwag masyadong aligaga. O kung anong meron dyan, kasi a day before pa lang, sasabihin niya na sa akin, kailangan ko mamalengke. Alam mo, mamalengke yan sa lahat ng palengke dito sa Canada. Para lang mapaghandaan yung Bible study. Ha? Eh sabi ko, masarap na yan. Okay na yan, may uuwi na yung mga, dyan, may isusupot na yung mga atin sa church, sa Bible study. Amen? Tama na yan, ang mag-focus tayo kung paano tayo mapipid ng Word of God sa Bible study. Ganon din sa church. Huwag yung, pagdating natin sa church, kailangan maayos lahat, kailangan, okay, mga malilinis, dapat malinis. No, ang priority natin dito, makinig. Kasi distracted na tayo eh. Tuloy, tayo kapag naupo na dito, tingin. Dami iniisip. Amen. Ang goal lang naman ni Jesus Christ, ang gusto lang niya, maranasan natin siya. Alam niyo ba nandito si Jesus, lalo na kanina sa praise and worship? Sabi ko, parang gusto ko nang umiyak eh. Kanina, nagdadrums ako. Parang gusto ko umiyak. Patawarin mo ako sa ginawa kong kasalanan. Diba? Parang namimelt ako sa presence ng Diyos. Amen? Kasi nandito na siya. Kasama na natin siya. Kaya sa totoo lang ngayon, nakikinig kayo, may ginagawa na si Jesus. Baka meron dito, pinapagaling ni Lord. Amen. May asma ka. Mamaya paglabas mo rito, luwag na ng paghinga ko Maaaring may sakit ka sa likod. O may hinahirapan ka sa paghinga. O may sakit ka sa puso. Or madadiagnose ka pa lang. Minsan ganyan eh. Alam niyo, ito parating prayer ko, Lord, bago ako madiagnose ng doktor, magaling na ako. Gusto niyo ba yung ganon? Sa kakaating ko sa church, dapat ganyan tayo, dapat iniisip natin. Kasi yung salita ng Diyos, sabi ng Proverbs, once the Word of God is sent, and once the Word of God is heard, it will be healing to your body. It will be strength to your bones. That's the power of God's Word. Kaya kapag nakikinig ka, attentive ka, may mangyayari sa iyo. Kaya lang, cumbered po siya. Distracted po itong si Martha. Amen? Ang dami niyang iniisip. Kaya tuloy, dahil sa distracted siya, naging bitter siya. Worried na siya. Angry bird. Amen? Di ba? Alam niyo, pansinin mo sarili mo, kapag hindi ka nagbasa ng Bible, or hindi ka umatin ng church, pinalagpas mo 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, okay lang naman yung minsan absent ka, minsan present, pero wag naman yung 1 buwan na dire-diretso. Pansinin mo, angry bird ka na. Dali mo na magalit. Diba? Tapos, ano ka na? Aligaga ka na, worried ka parate. Konting tawag lang, sisingilan naman, Embridge. London Hydro. O yung landlord. Ang dali kang mag-worry. Right? Hindi ka makatulog tuwing gabi. Sino dito? Simula na umatin sa church, ang sarap na ng tulog. In fact, kahit nasa church, natutulog. Bakit? Gumaling na yung insomnia mo. Kasi, wala ka nang iniisip. Ba't kaya ang tao, isip ng isip, wala na nga maisip. Huwag ka na mag-isip kung wala ka rin lang maisip. Bakit? Guguloy mo lang isip mo. Tama? Tama? Bigay mo na sa Diyos. Kaya cast all your cares to Him because He cares for you. Sabi mo sa katabi, bigay mo lahat ng bigat mo sa Diyos. Okay, ito. Itong solusyon sa mga Marta. Itong solusyon sa Marta. Hebrews. Pinakita mo kanina yan. Hebrews. Okay, basahin natin from the Amplified Version. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witness, who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, is stripping off every unnecessary weight. Okay, apos tayo dyan. Yan talaga ang gusto kong ipunto. Is stripping off every unnecessary
weight. No? Tatanggalin mo lahat ng bigat mo. Kanino mo ibibigay? Ibigay mo sa Diyos. Amen. Lahat ng problema mo, lahat ng iniisip mo. Hello? Lay aside every weight. Yan ang ibig sabihin niyan. Lay aside. Kapag ikaw ay pumupunta sa gawain ng Diyos, sa cell group Bible study o sa Sunday church, sa Sunday service, habang ikaw'y nakikinig, habang ikaw ay umaawit, nagtatas ng kamay, ibigay mo lahat ng bigat mo. Para paglabas mo rito, wow, ang mukha mo talaga maaliwalas. Diba? Amen? Kaya ang mga anghel, alam niyo kung bakit sila lumilipad? Kasi wala silang bigat. Hindi dahil may pakpak, pastor, may pakpak. Sinong nakakita ng anghel dito na may pakpak? Sa Bible, hindi ko man nakita na may pakpak ang angel. Ewan ko lang yung mga artist nilagyan lang nila ng pakpak kasi lumilipad eh. Pero sa totoo lang, kaya sila lumilipad kasi lahat ng alalahanin ibinibigay sa Diyos. Gusto mong magsorahay sa buhay, bigay mo. See, you're being dragged by your encumbrances, by your distraction. Ang layo na sana na narating mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, malayo mararating mo. Amo. Lalo na pag maglalayas ka. Malayo mararating natin, kapatid. Bakit? Hila-hila mo lahat. Ano? Una, yung nakaraan mo. Inihila mo. Pag-uwi ko ng Pilipinas, may umabuso sa akin 5 years ago. One bullet day, I will giant you. Balang araw, paghihiganti ko kayo. Yun, paghihiganti ang nasa balikat. Okay? Tapos, yung nang iwan sa akin, makikita rin niya na magsisisi siya, iniwan niya ako. Makakakuha ako rito sa Canada ng AFAM. Sabihin, di ba? Wala. Kahit na ganun pambuhay mo rito, wala pa rin yan. Bakit? Hindi ka makausad, hindi ka makaahon. Bakit? Kasi ang bigat ng iyong dala-dala. Bigay mo na. Sabi sa katabi, bigay mo na. Amen? Kaya ikaw, uwi ka na uwi sa bahay. No? Bago ka kumain, tumitimbang ka, nagtitimbang. Sino dito ginagawa yun? 5 kilos na naman nadagdag. Diba? Yung sabi nung isa, kaya pala daw siya bumigat kasi inom siya ng liquid, ng tubig. So, hindi siya uminom ng 3 araw. Amen? Kaya gumaan siya. Kasi 70% is composed of water, yung ating katawan. Tama? Pero huwag nyo gagawin yun, baka ma-dehydrate naman tayo. No? Pero makinig kayo, kung gusto mong gumaan, spiritually, yung bang magaan ang buhay. Parati kang nakangiti, hindi ka stress. Tapos pag nagtatrabaho dati, dadabog. Luto mo yan. Sa bahay, pag uwi mo, nagsisigawan kayo, ang lalapit na nga ninyo eh. Dito na nga yung ikaw! Sigawan. Bakit? Stress. Hindi. Kasi kapag nagsisimba, pag umaatin sa church, pag nakikinig ng Word of God, hindi attentive. Ganyan ang nangyari sa kanya. Aligaga kasi ang dami iniisip. Gustong i-please si Lord. Sa kanyang ginagawa, malayo naman siya sa Lord. Diba? Pwede ba yung parang ganito yan? Parang ganito yan. No? Kasi tayo minsan, iba yung focus natin. No? Did I touch you? Yeah. Yun naman. Okay siya. Kasi nakalagay yung kamay ko sa balikat niya. Tama? Tama? Kasi ang focus niya, no, ang attention niya ay, ano bang tawag sa attention mo? Mataas ang attention. Amen? Yung attention level niya ay mataas. Ilang beses ko na itong tinest sa mga ibang tao. Did I touch you? Sabi, no. Did I touch you? No. Did I touch you? Yung pala nakahaawak ako sa balikat niya. Bakit? Kasi ang attention niya dito. Hindi dito. Tama. Ang attention mo kasi, problema mo.
Ang attention mo, yung needs mo, yung bills mo, yung PR pathway mo. Nobay Skacha, yan ang mga attention mo. At Lamia, yan ang mga attention mo. Amen. Bakit? Nag-a-attend ka sa church, pero alam niyo, ito parate, medyo na ano na nga ako, no, naririndi na nga ako. Pagkatapos ng church, ang mga kapatiran, pagka nagsama-sama, lalo na sa Phil Region, wala rito yon, mababait itong mga tao rito. Mga matataas ang faith natin dito. Pero sa Phil Region, pag after na mag-uusap sila, Lamia. PR. Permit. Sabi ko, pambira. Hallelujah. Okay naman yun pag-usapan natin yun, pero si Lord na bahala doon. Amen? Si Lord na bahala doon. Ibibigay din ng Diyos yan. Okay? Kaya, uulitin ko, no, gusto mo makausad sa buhay, talagang mag-ano ka na. Yung pastor, gusto ko na talagang makausad ako, makaahon talaga ako. Tuloy-tuloy mo na. Okay? Maging pangatlo, Mary ka. Yan, si Mary ba naman? Okay, si Mary. Si Mary is the person who listens to Jesus attentively and intimately. No? Amen. Si Mary is the only person who understood the times and seasons. Mayroon po siyang tinatawag na discerning. Na-discern po niya. At mayroon siyang tinatawag na spiritual sensitivity. Among all the disciples, siya lang ang nakagets na si Jesus Christ. Parati niyang sinasabi, I'm going to die. They will arrest me. And struck me with a lot of stripes. I'll suffer and die. But on the third day, I'll rose again. Parati niya sinasabi yan. Parati niya sinasabi, that's my destiny. Yung mga disciples, Hindi nila maintindihan. Bakit? Hindi sila attentive. Kung papapanood nyo yung The Chosen movie, ay, ang ganda. No? Talagang naiinis na si Jesus Christ. Talagang, sabi niya, you of little faith. Sabi siya sa mga disciples niya. Pero iisa lang ho nakagets talaga na si Jesus Christ ay mamamatay. Amen. Kailangan niyang mamatay para tayo iligtas. Si Mary. Bakit? Meron siyang spiritual sensitivity. Okay. Verse 39. Tinan niyo yung verse 39 ng Luke chapter 8, verse 39. Itong nangyari, nung pumunta si Jesus Christ sa bahay nila, welcome ni Martha, si Martha distracted. Bakit? Kasi yung kapatid niya nandun lang. Ano? Sabi, she had sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. Nakikinig lang talaga. Dahil panahon ng pakikinig. Pag panahon ng pakikinig sa salita ng Diyos, makinig ka. Bakit? Maging attentive ka. Kasi may sasabihin ng Diyos. Kahit sino pa yung nandito sa podium, gagamitin siya ng Panginoon sa buhay mo para mangusap. Bakit? This is sacred. No? Hindi ito pang matalino, hindi ito pang eksperto, hindi ko naman pinangarap maging guro, maging teacher, maging pastor. Engineer ako. No? Gusto ko nagsusolve. Gusto ko nagdo-drawing, nagko-concept, hindi nagtuturo. Sabi sa akin nung lola ko, gusto ko, pag nag-college ka, maestro ang kunin mo. Maestro. Ayoko na maestro ka. Teacher, maestra. Kasi ang ate ko, maestra. Kaya ikaw, maestro. Gusto ko engineer. Gusto ko engineer. Amen. Tapos nung nag-graduate na ako ng engineer, sabi ng lola, paano ba maging pastor? Paano daw maging? Mag-aaral kako. Tapos, mag-a-apply. Then, magiging pastor na. Ganon. Kasi during that time, yung lola ko, hindi pa talaga totally believer kay Jesus. No? Siya yung Lazarus ko. Siya yung naging Lazarus sa buhay namin. Sa pamilya namin. Nung winelcome kong Bible study, na born again ang lola kong napakatigas ang puso. Amen. Siya kasi yung nagpalaki, nag-alaga sa akin. So, ito, si Maria, nakinig, na-discern niya. Sensitive na siya kay God. Kasi, very attentive siya. At very intimate siya kay Jesus. So, anong ginawa niya?
sa verse 3 ng John chapter 12. Dahil, tandaan mo to, kapag may desisyon kang ginawa, mayroong effect. Mayroong mangyayaring maganda. No, kung tama, kaya nga, ang tao daw, according sa study, ay napapagod ng magdesisyon. Ikaw ba napapagod ka ng magdesisyon? Kaya, sige, yun na lang. Okay na yan. Ang tawag yan, decision fatigue. Kasi we made 30,000 decisions per day. Parang kanina, bago ako pumunta rito, nagdesisyon ako kung ano yung isusuot ko. Ano yung pares ng aking damit na isusuot. Tama? Tama? Kaya mabilis ako. Bakit? Kasi kagabi pa lang, nagdesisyon na ako kung ano ang aking isusuot. Kung ano ang aking get up. Hello? Kaya pagdating ng umaga, wala nang ano yan. Wala nang pagod sa pagdedesisyon. Bakit? Ang problema tayo, pag dumating pa lang yung sitwasyon, saka pa lang tayong magdidesisyon. So, ano mangyayari? Mamamali ka ng desisyon. Diba? Ang tawag doon, pre-decision. Sabi mo sa katabi, mag-pre-decision ka kaya. Limbawa, bukas, ngayon pa lang, iniisip mo na yung bukas mo. Bukas, hindi ako kakain ng madaming kanin. Yun. Dahil dinesisyonan mo na yan ngayon, bukas, hindi ka nakakain, pero mamaya kakain ka ng madami. Tama? Kasi bukas pa yun eh. Tama? Tama? Eh kasi nga, nagdesisyon ka na. Si Mary, nakinig. Nagdesisyon siyang makinig. Kaya anong nangyari? Very automatic na sa kanya. Tignan mo yung verse 3 ng John chapter 12 verse 3. John chapter 12 verse 3. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard. Hindi niya nainisip to eh. Tingnan nyo. He anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. Una, yung kanyang ginawa kay Jesus Christ, kakaiba. Bakit? Kasi the whole thing is worship. Everybody say worship. Yung kanyang ginawa, ito ay kanyang pagmamahal sa Diyos. Hello? Ito yung devotion niya sa Panginoon. Ganito niya kakilala si Lord. Alam niya sa puso niya, tatanggapin ni Jesus yung kanyang ibibigay at gagawin. No? So, inisip niya, nagdesisyon na siya na bumili ng pabango na worth 300 dinar, which is around 1,300 CAD. 1,300 Canadian dollar. Yung 300 dinar, no? Halos ay isang malaking pera yun. 1,300, how much in pesos? Ilan po sa pesos? 1,300. 1,000 is 40,000, mga 50? More or less. 50K. Napabango. Binasag niya. No? At ibinuhos sa paa ni Jesus. Custom nila nung araw yan. Na kapag ginagawa nila yung special na tao, yung taong yun. Hari, sinasamba, no? Dinideer, ino-honor, nire-respeto. Eh, ginawa niya. Binuhos niya doon sa kanyang paa at hinugasan o pinunasan ng kanyang buhok. Kapag ginawa mo yun, nagpapakumbaba ka talaga sa Panginoon. Sign of worship. Sign of humbling down. Worship is saying to God, God, I am nothing without you. God, I need you. Lord, my life is nothing without you. I worship you. I love you. I honor you. You are the one thing in my life. Ikaw lang ang uunahin ko sa buhay ko. Sa iyo ako magpapasakop. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Yan ang ginawa ni Maria. Bakit? Kasi nakikinig siya. At ang matindi, may kahulugan pala para kay Jesus Christ yun. Ibang dating kay Jesus. Kasi, ang dating kay Jesus, siya lang nakagets ng mga sinasabi ko. Siya lang nakaunawa. Parang sa exam, no?
alam niyo, ang teacher, gustong-gusto niya na ang mga estudyante niya matataas ang grade. May teacher ba kayo nung high school o nung college na gusto niya ilagpak kayong lahat? Yes. Hindi totoong teacher yon. Ang totoong teacher, gusto niya matataas ang grade ng kanyang mga estudyante. Bakit? Yun ang goal niya dapat kasi nakuha nila kung ano yung tinuturo niya. Yun naman dapat eh. Ewan ko pa sa mga teacher natin nung araw, no? Mga strict ako, no? Mga, ewan ko, mga sadista. Gusto tayo ipagsak, gusto tayong huwag pumasa at mag-repeater, right? Mga terror. Amen. Meron bang teacher dito? Sorry dating professor. Amen? Dating teacher. Kung gustong-gusto ko yung teacher ko sa review center nung araw sa civil engineering. Bakit? Kasi yung tinuro niya for 5 years, I'm not satisfied. Pero nung nagturo siya for just half a year, 3 months, 4 months, tinuro niya sa akin yung buong 5 taon na pinag-aralan ko. Na in a very simple way. Praise God. Kaya nung natutunan ko yun, sabi ko, pira, masisyento ko ang board exam. Sa awa ng Diyos, bumagsak. Amen. Bumagsak ako kasi plano ng Diyos pala, magpastor ako. Biruin mo, yung grade ko, isa na lang, 1 point lang, pasa. Mayroon na akong lisensya. Sabi sa akin, ulitin mo. Madali na lang yan kasi konti na lang ang points mo. So, hindi na magpapastor kasi ako. Kasi ito na yung sign. Amen? Tama? Tama. So ito, mga kapatid, si Jesus, siya yung teacher, lahat tinuturuan niya ang nakagets si Maria. At anong ginawa? Pinasag yung pabango at binigay kay Jesus. The best. Sabi mo sa katabi, pag ikaw nagbigay, the best. Pag para kay Lord, the best. Kaya dapat yan po, mga kapatid, ang prinsipyo natin. Alam niyo, kapag nakita ng Diyos yung puso nating ganyan, ay nako, God catcher yan. May invite mo yung presence ni God. Amen. Yung bang, pag sa Diyos, Lord, para sa iyo, parang si Solomon, sabi niya, si David, sabi niya, gusto kong mag-build ng temple. Gusto ko the best. Kaya lang, sabi ni God sa kanya, hindi na ikaw ang anak mo ang magbibuild ng temple. Kaya nung si Solomon na ang nag-build ng temple, magarbo, extravagant. Pakisabi nga extravagant. Amen? Alam niyo, meron lang tayong resources. Boy, mas maganda pa rito, mas malaki pa rito ang natin. Ipapagawa nating simbahan. Amen? Bakit? Para sa Diyos eh. Sabi mo sa kate, pag para sa Diyos, huwag mong titipirin. Amen? O, sino yon? Sino yon? Yung mga nagtitipid. Pag sa Diyos, okay na lang putyo-putyo. Diba? Kaya itong instrumento natin, isang araw, gaganda yan. Pag tayo able na, yung dito, aalisin natin tong dalawang ito. Kasi sabi, may magdodonate daw ng TV. Na 100 inches, dito na natin kakabit yan. 100 inches. Diba? Sino kaya yung hipuin ni Lord? Nagparinig si pastor, Hindi, may nagsabi na, magdodonate daw siya pag natanggap niya daw yung tax refund. Sabi ko, okay yan na. Oo. Bakit pag para sa Diyos, huwag mo titipirin. Amen? O yung drums natin na yan. May nagbigay ng pera sa akin. Sabi niya, pastor, gamitin niyo sa kaharian. O dinagdagan ko, bumili ako ng magandang drums. Kaya lang, hindi pa yan maganda. Amen? Itong mga gitara, mga natin, gamit natin, gusto natin i-improve yan. Pag para sa Diyos, gusto ko yung mga, natin, yung ating mga speaker, pag pangit, kahit pangit ang boss ng song leader, gaganda. Bakit? The best. Sikuin mo nga sa liig yung katabi mo, the best, para kay Lord. Right? Para tayo sa Panginoon. Amen? Pag pumunta ka sa church, dress to kill ka rin, di ba? Diba? Ako, hindi pa ito.
Basta komportable ka, no? Komportable ka at ibigay mo rin yung the best. Tapos pag maaga ka umaattend sa church, the best na yun eh. Hindi yung 15 minutes late, dapat 15 minutes early. Sabi sa tayo, magbago na tayo. Amen? Amen? Sino ba yung mga nagtitipid? Usually, yung mga nagtitipid, no? Usually, yung mga taong parang walang pakialam sa Diyos. Ang tawag sa kanila, number 4, Judas. Tingnan mo si Judas. Anong ginawa niya? Tingnan nga natin yung verse. These people are the people who questions Jesus and does not show love for Jesus. Tingnan mo yung verse. What's that verse? Yan. But one of his disciples pamanting na turingan. Hello? Kinasama ni Jesus for 12.5 years. Tinuruan ni Jesus. Close companion niya. No? Malamang sila, talagang kitang-kita nila kung paano si Jesus nag-multiply ng 5,000 men, pinakain niya 5 loaves of bread, and 2 fishes. Right? Pinakain niya yung 5,000. Nag-divide yung bread. At napakain niya yung 5,000 men, including the wives, and the kids. Ilan yon? Sabi ng eksperto, 15,000. Dalawang tinapay, 5 isda. Kaya sabi mo sa katabi, kahit uling pa yung laman ng fridge mo, kamo. Kahit uling pa, magiging karne yan. Amen? Bakit? God will provide. God will provide. Kaya tayo rito, manampalataya tayo. Ang Diyos magpo-provide. However, may mga tao talaga na kahit nakita na nila yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila, ang nakikita pa rin nila yung negative. May mga tao talagang unappreciative. May mga taong ungrateful. Sa ating lingwahe, galing ito sa Espanyol, ingrato. Parang yung isang bata, di ba? Nakukwento ko parati ito. Ewan ko lang kung matatawa pa kayo dito. Nawala yung 50 pesos niya. No? Nahulog sa kanal. Umiiyak yung bata. 50 pesos. 50. May dumang mayaman. O ito 200 pesos. Lalong umiyak yung bata. 250 na sana. Oh. Biruin mo, napaka-ingrato. Dapat nagpapasalamat siya dun sa mama na binigyan siya ng 200. Na yung nawala niya, mas malaki dun sa ibinigay. Sabi mo sa katabi, yung nawala mo, mas malaki sa ibibigay ng Panginoon. Amen? Tama? So, magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag tayong titingin sa nawala. Titingin tayo sa binibigay at sa ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Eh, yung mga yan, si Judas, God knows who does not pay. Parati kong nakikita sa tricycle yan. Kasi yung mga hindi nagbabayad ng pamasahe. Kaya God knows who does not pay. Pati sa jeep, God knows who does not pay. Bakit? When it comes to money, si Judas nasisilaw ang mata. Sakim. May mga tao talagang may pera na nga, gusto pa more. Kasi ang tao likas na masama. I'm telling you. Kapag nakatikim ka ng mga bagay na hindi mo pa dating natitikman at natikman mo, para kang si Dracula, you want more. More blood. More money, more power, more prestige. Bakit ang mga mayaman, lalong yung mayaman, sa kasakiman sa pera. Mag-ingat po tayo. Diba? Sa kasakiman. Isang araw yayaman ka. Sabi mo sa katabi, congratulations. Isang araw yayaman ka. Isang araw magkakabahay ka. Isang araw magkakabahay ka. Isang araw yung pangalan mo, yung picture mo malalagay sa passport ng Canada. Wow.
Isang araw, magkakaroon ka ng maraming property sa Canada. Tapos isang araw, hindi ka na Tagalog, English speaking ka na. Sana all, di ba? Right? Pag kinausap Oh. Kasi nga, nung nasa Pilipinas, takot na takot ka na mag-English Right? Dito, I not care. I not care. Bakit? Nakita ko lang kasi pag nandito na daw, I not care. Bakit? Kahit mag-English ka. What kind of English do you has? Pero, dati, nung nandun sila sa Pilipinas, tara tayo, punta tayo sa McDonald's. McDonald's. Aba, nung tumagal na sa Canada, naka 10 years, 15 years na, let's go and eat in McDonald's. What? Kasi yung dila natin, McDonald's. Yung mga islang na yung mga anak natin, pag nagsalita, islang. Right? Ikaw naman, pinipirong maging islang. Amen. Okay lang din naman yon. Basta, wag magbabago ang puso, wag lalaki ang ulo. Wag yayabang at wag kang lilimot sa Diyos. Baka naman pag nasa iyo na ang lahat, di mo na makita sa church. Nasaan na? Nandun sa New Brunswick. Nandun sa Montreal. Nasa Alberta, Banff. At magpipicture tuwing Sunday. Nagwo-worship. Saan? Sa Banff. Nakasakay sa train. Parating nagbabakasyon tuwing weekends. Bakit? Okay na ang buhay Pero nung naghihirap, nung nangangailangan, nung wala pang permit, nung hindi nag-apply pa ng PR, parating na, I need you. Amen. Tandaan mo to, lahat naman yan, mawawala yan Wala namang kwenta lahat ng mayroon sa atin ngayon. Panandalian lang yan Pero magtatagal yung relasyon mo sa Diyos. Tandaan mo yan. Yung pagiging malapit mo sa Diyos. Tandaan mo to, uulitin ko, hindi tayo naging malapit sa Diyos dahil mabait tayo. Naging malapit tayo sa Diyos kasi lapit lang tayo ng lapit sa Kanya. Hanggang sa binabago niya ang buhay natin. Hanggang sa inaayos niya tayo. Inaayos niya ang puso natin. Amen. Si Judas, anong ginawa niya? Pinagkanulo si Jesus. Bakit? Na-offend. Alam niyo, na-offend siya rito Tingnan niyo yung verse. John chapter 12. These are the examples of people who are always offended. Nako. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, verse 5, dahil sa kanyang kawalan ng pag-ibig sa Panginoon, dahil sa kanyang doubt kay Jesus, I bet these disciples, although he was one of the disciples, he is not really a believer of Jesus. No? Where was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Para namang mayroong concern sa mahirap. Di nga. Siguro kung nandun tayo doon, pinita natin to at huwag ibubuhos, sayang. Para kay Jesus, ba't ka nanginayang? Amen. Sorry pero puti na lang, wala tayo. Hindi tayo live. Hindi tayo live. I-upload ito after 3 days sa YouTube. Kasi nung nagpa-plan kami ng anniversary noon sa church, hindi dito, somewhere in UAE. Okay? Matagal na noon. 10 years, 15 years ago na yon. Sabi sa amin, sabi ko, magre-renta tayo ng magandang lugar, mag-invite tayo ng madami, tapos ito yung ating mga ibibigay para sa Panginoon, Sabi nung isa, nag-suggest, leader pa man din, sabi niya, Pastor, huwag po tayo masyadong gumastos. Tipirin po natin ang pera ng church. Pera po ng tao yan. I-manage natin ng tama. Huwag tayong gastos ng gastos para sa anniversary. Huwag na po magarbo masyado. Hindi naman magarbo yan. Para tayo makapag-invite ng mas madami at mas maganda dapat na hotel ang gamitin natin. Kasi nga yung hotel na ginagamit namin ay masikip. So, medyo mas may kamahalan. Sabi ko, para sa Diyos naman yan Kulang, pastor, wala tayong perang ganyan. Meron yan, basta pagpa-pray natin. Kasi pag para sa Diyos, sabi ko tuloy sa kanya, gusto kong sabihin sa kanya, nagbubusis, Judas ka.
treasurer ka pa man din. Amen. Kaya yung mga treasurer natin dito, hindi Judas yung mga yan. Amen? Basta para sa Diyos, Pastor, sige, kung may mabibilin dyan, bilhin natin. Para sa Diyos yan. Amen? Ang napakaganda sa Canada, walang natitirang pera dapat. Lahat ginagastos. At the end of the year, sa tax, filing ng tax ng church, lahat yan, dapat properly disseminated. May explanation. Secured na secured ka. May tax rebate ka pa. Kapag nag-o-offer ka, nagbibigay ka sa Panginoon. Kaya bigay mo. Sabi mo sa katabi, bigay mo nga yung the best mo. Amen? And God will do the rest for you, right? Hallelujah. Huwag tayong Judas. No? Huwag ho tayong katulad nito, disciple. Now, God catcher. Sino ba yung mga God catcher dito? Una, si Lazarus, God catcher ba? Hindi. Siya yung nag-benefit. Lazarus benefited. Sino ang God catcher? Dahil kay Maria, in-invite niya si Jesus. Si Mary, siya yung nagbasag ng pabango, binigay niya kay Jesus. Napaka-extravagant ang worship. Gustong-gusto ni Lord kasi yung worship. Gustong-gusto. Kaya kayo, kapag nag-worship tayo, kapag tayo sumasamba, ang pagsamba naman, hindi lang pag-awit, lifestyle yan, yung buhay yan. Okay? Kapag tayo nasa church, ano na tayo sa Panginoon? Focus na tayo kay Lord. That's worship. Okay? Si Maria, si Martha nag-serve. Alam niyo, maganda kay Martha, nagbago na siya. Sabi sa katabi, magbago ka na. Bakit? Hindi na siya distracted. Hindi na siya worried. Hindi niya na iniisip. Kapag siya ay nasa church, hindi niya iniisip yung kanyang plancha na bunot ko ba yun, Lord? Thank you, God, in Jesus' name. Ang dami-dami mo iniisip, no? Focus na siya kay Jesus. At ang matindi, sabi nung eksperto, sabi nung theologian, si Mary, wala namang trabaho yan. Malamang sa malamang, more likely, most likely pala, more likely. Pareho lang yun. Amen? What kind of English do you has? Okay? Ay ibinigay din ni Martha yung pera. Mary, may plan tayo kay Jesus tonight. Sa dinner na to, mag-create tayo, mag-offer tayo kay Jesus ng something in preparation sa mga mangyayari. Sa susunod na linggo, ito pera. Dagdagan ko may pera ka. O nga ate, 10 dinar lang. Okay, pinakita ng 290 dinar. Bilihin mo yung pabango. Napakamahal at napakaganda, napakabango. At yun ang ibubuhos mo. Okay? Okay. So bumili siya, pinuhos niya, ipinunas pa niya yung kanyang sign of her love for God. Amen. Now my question is, ano yung gagawin mo sa Diyos? Binbless ka na ng todo, binigyan ka ng magandang pamilya, magandang asawa, guwapong asawa, dito ka sa Canada, ganda, libre yung mga pag-aaral ng baby mo, ng kids mo. Ako 5. Wow. Libre. Tapos mayroon pang natatanggap na alawan sa Pilipinas, Pilipinas dito sa Canada. Lahat ibinigay na ng Diyos eh. So anong gagawin ko? Maglilingkod ako sa Diyos. Bibigay ko the best ko sa Panginoon. Bakit? Pag para sa Diyos, hindi ko titipirin ng Panginoon. Bakit? Kasi ang buti niya sa buhay ko eh. Right? Saka isa pa, kung malusog ka, sapat na yan. Kahit na hindi ka kumakain parate, kahit 3 beses, 2 beses, 1 beses ka nga lang kumakain eh, araw-araw eh. Pero dahil ikaw'y malakas, yan eh, isang napakalaking rason na para magpasalamat sa Diyos. Para sambahin siya at mahalin siya at ibigay ang todo sa Kanya. Amen. Are you a God catcher? Or are you katulad din, Judas? Tingnan niyo, sabi, tingnan mo sabi ni Jesus. Look at the reply of Jesus. I think it's verse 7. But Jesus said, let her alone. She has kept this for the day of my burial. And verse 8. Verse 8. For the poor you have, but you always, but me you do not have always. Jesus moments, hindi parating may nangyayaring ganito. Every Sunday may ganito. Pero, tandaan mo to kapatid, sa moment na to, maaaring hinihintay ka. Kaya hindi ka pala matouch-touch ni God. It's because sometimes your heart is full of distractions.
Or maybe your heart is, you are so reserved when it comes to God. Ang tipid-tipid mo para sa Diyos. Kapatid, give your best. Tumayo tayong lahat. Mag-pray po tayo. Lord, bring back our passion. Yung dati naming alam, yung dati naming excitement. Everyone, close your eyes, lift up your hands. God is here right now, touching you, changing your heart, transforming your mind. Tinatanggal niya lahat ng alalahanin. Meron ba dito mabigat ang kanyang kalooban? Dahil ang dami, dala-dala. Dami-dami mong iniisip. Iniisip mo yung pang-tuition fee mo, yung PGWP mo, o kaya yung permit mo, patapos na. Iniisip mo yung kikitain mo, yung trabaho, wala pa. Ang tagal-tagal mo na sa work, wala pang promotion increase. Dami-dami na nasa isipan mo. Kapatid, natural yan na mag-alala. Natural yan na mag-isip. Pero hindi nais ng Diyos yan. Kasi it can affect your health. Not only your physical health, but your mental health. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nai-stress. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nabibigatan. Sabi ni Jesus, lumapit kayong lahat na nabibigatan. Come to me all who are weary and heavily laden, and I will give you rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Give all your burdens to God. Sige, habang nakapikit ka, habang ikaw ay nakataas ang iyong kamay. Once you raise up your hand, you're saying, God, hindi ko na kaya ito, Panginoon. I cannot take this anymore, Lord. It's too heavy for me to carry. Lord, take it, Lord, take it. Alisin mo ang bigat sa buhay ko, sa isipan ko, sa balikat ko. Lord, ayaw ko pong dala-dala ito for the rest of this week. Lahat ng problema, come on, bigay mo kay Jesus. He's willing to take it because He is God. Diyos siya. Kaya niya yan. He can carry it. Don't say, Lord, I am not worthy. Yes, you are not worthy, but I died for you, Jesus said. I'm here not to judge you, to condemn you. I'm here to save you. I'm here to heal you. I'm here to touch you, to transform your life. I'm here to bless you. What you need to do is to just be closer to me. Worship me. Focus on me. Fix your eyes on me. Lay aside all weight. God is here right now. Jesus is here. This is the moment. Kapatid, Jesus right now is in front of you. Meron dito niyayakap ni Jesus. Meron dito. Pinapahiran ni Jesus yung luha niya. Alam mo, ang tagal-tagal na yan. It was 10 years ago. Until now, dala-dala mo pa rin yung burden na yan. It was 15 years ago. Why not give to Jesus today? Yes. Ayan. It's a divine exchange. Habang binibigay mong bigat mo sa Diyos, binibigyan ka naman ng peace ng Panginoon. Binibigyan ka naman ng love, ng joy sa puso mo. Magkakaroon ka ng kagaanan sa oras na ito. Sige, alam ng Diyos, hindi mo yan kaya. Ipagpasa Diyos mo. Alam ng Diyos na napakahirap, imposible. Ipagpasa Diyos mo. Alam ng Panginoon na
na mahirap solusyonan, ibigay mo sa Panginoon. Walang mahirap sa Kanya, kapatid. Lift up your hands, Lord. Here are my struggles. Here are my burdens. Here are my weights. These are my distractions. Every night, di ako nakakatulog ng mahimbing dahil sa kakaisip. Every night, hindi ako makatulog ng diretso kasi nagigising ako in the middle of the night. Unang-una sa lahat, kapatid, once na ikaw lumapit sa Lord, aalisin niya lahat ng takot, aalisin niya lahat ng guilt, aalisin niya lahat ng condemnation. For those who are in Christ Jesus, there's no condemnation. Kapatid, kapag winelcome mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, may mangyayari sa iyo. Napakaganda. Come on, open up your heart to Jesus. I can see the throne right now of your heart, and it's empty right now, and Jesus is starting to sit down at the throne of your heart. Let Him in. Let Him sit at the throne of your heart. And today, hayaan mo siya mag-alala. Alisin mo ang pride. Alisin mo ang pagmamataas. Alisin mo ang inhibition, reservation. And let God be the God of your life today. Lord, I receive you in my life. Sige kapatid, habang sinasabi mo yan, pabulong sa Panginoon, Lord, I receive you in my heart. Lord, come in my life, Lord. Come, move in my life. Move in my mind. Move in my body. Touch me, Lord, with your presence. Touch me. Ayan, mayroon dito nihipo ng Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang buhay. Lord, touch me, God. Touch me. Come and move. I welcome you in my life. I welcome you in my life. Nothing else matters. Sing it softly. Nothing in this. Huwag kang matatakot sa mga challenges at sa mga struggles, sa mga problema. Kapag si Jesus ang naging sentro ng iyong buhay, Jesus, nothing else matters. Jesus is the center. Hallelujah, God. Let the peace of the Lord rule your hearts today. Let the peace of God. Ayan, kapatid, napapansin mo ba? Gumagaan na ang iyong kalooban. It's because God, kinuha niya na lahat ng bigat mo at pinalitan niya na ito ng kapayapaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And today, Lord, gusto po namin ng ganitong puso, ganitong buhay. Kami ay maging God-catcher. Yung mapalapit lang kami sa iyo. Yung lalo ka naming maranasan. Gusto namin, Lord, every Sunday, excited kami, passionate kami sa presensya mo. Gusto namin, Lord, every Sunday, mapipil ka namin. It is because, Lord, gusto mo mapalapit din po sa amin. Hinahanap mo yung naghahanap sa iyo. Kaya, Lord, yun ang puso namin today. Lord, thank you so much. I know everything. If we seek you with all our hearts, with all our mind, with all our soul, seek you first and your kingdom, all these things shall be added unto us.
God, thank you so much. Come on, pasalamatan mo si God. Palakpakan mo siya. Hindi kami focus sa mga bagay na wala kami at sa mga nawala. Dahil higit pa po ang Praise the Lord. Hallelujah. Makakapuna po tayo. Thank you so much. At alam ko po lahat tayo ay blessed. Medyo nag-exceed lang tayo ng konti. But I know may nangyari. Sabi sa